Nangyari ang kwento ko noong November 1, 1998. Tuwing November 1 at 2, tradisyon na naming pamilya ang ipagdiwang ang undas at alalahanin ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Kadalasan, nagluluto kami ng biko at pumupunta sa sementeryo para bumisita sa aming mga patay. Nag-aalay kami ng kandila at nagdarasal, at matapos ay uuwi din at manonood ng nakakatakot na mga pelikula para na rin makapag-enjoy sa maikling bakasyon na ito. May trabaho ang ate ko noong mga panahon na ito kaya kailangan niya mag-file ng leave. Pero late na nang aprobahan ito ng boss niya, kaya naman nakaluwas lang siya papunta sa probinsya matapos ang shift niya sa trabaho. Gabi na ng November 1 na makarating ang ate ko, kaya naman napagpasyahan na namin na bukas na lang dumalaw sa sementeryo. Sa sala kami lahat natulog ng gabing iyon dahil hindi kami kasya sa kwarto nila mama. Minsan lang kasi kami makumpleto kaya naman nagpasya kami na sama-sama matulog sa isang lugar. Bandang hating gabi, ginising ni ate si mama para magpasamang umihi. Nasa likod kasi ng bahay ang CR namin kaya kailangan mong lumabas ng bahay kung magbabawas ka. Pagkabalik ni ate ay dumiretso na ulit sila sa pagkakahiga para matulog. Makalipas ang ilang saglit, habang nagpapaantok, may nakita si ate na anino sa likod ng kortina na nagsisilbing divider ng sala at kusina namin. Napansin ni ate na naglalakad ang anino papunta sa altar. Nang makalampas ang anino sa kortina, ay isang lalaking nakaputi, nakahawig ng papa ko at kuya ko ang tumingin kay ate. Nagsalita ito at nagsabing, "Ako ang lolo mo. Matagal naming hinihintay ang pagdalaw nyo. Huwag nyo sanang kalimutan." Matapos ay bigla itong nawala. Ginising ng ate ko si mama at kinwento niya rito ang kanyang nakita. 4:00 na rin ng madaling araw nun, kaya naman nagpasya na din sila na hindi na matulog at maghanda na lang ng kakailanganin para makadalaw na kami kaagad sa sementeryo pagsapit ng umaga. Ang unang pangyayari na ikukwento ko ay nangyari noong sanggol pa lamang ako. Kinwento ito sa akin ng parents ko pati na rin ng mga tito at tita ko. Sa Manila kami nakatira ng mga parents ko. Malaki ang bahay namin. Yung tipong kasya ang 3 hanggang 4 na pamilya. Merong isang kwarto sa unang palapag at meron namang 5 kwarto sa ikalawang palapag. Ang bahay na ito ay ipinagawa ng lolo ko sa father side. Gusto daw niya kasi na magkakasama sila ng mga anak niya at mga apo sa iisang bubong. 8 hanggang 10 katao ang nakatira sa bahay ni lolo nung panahon na iyon. Dahil nga lahat ng anak ni lolo at pamilya nila ay doon nakatira. Sa isa sa mga kwarto sa second floor kami natutulog ng parents ko. Magkakatabi kami noon sa kama dahil ayaw daw nila akong patulugin mag-isa sa crib. Bale, nasa gitna ako ng nanay at tatay ko para hindi daw ako mahulog. Isang umaga, nagising daw ang nanay ko pero nagulat siya kasi wala daw ako sa kama. Kinabahan siya kasi baka daw nalaglag ako kaya naman dali-dali itong tumayo para silipin kung nasa lapag ba ako. Wala siyang nakita sa lapag kaya naman sumilip din siya sa ilalim ng kama pero wala din daw ako doon. Dahil sanggol pa lamang ako, alam ng nanay ko na hindi naman ako makakagapang kung saan kaya naman labis na lang ang takot nito. Ginising niya ang tatay ko at nang sabihin niya ang nangyari ay napabalikwas din ito sa takot at kaba. Naisip ng tatay ko na baka daw kinuha ako ng isa sa mga tito o tita ko since marami kami sa bahay. Pero pagpunta nila sa pinto ng kwarto nila, nakalak pa rin ito at nakasabit pa rin ang door chain. Kinatok daw ng tatay ko isa-isa ang mga tito at tita ko
at tinanong sila kung may kumuha or nakakita ba sa akin. Pero walang may alam dahil sila man ay kagigising lang din. Naisip ng nanay at tatay ko na baka nakidnap daw ako kaya naman nagpasya sila na pumunta sa pulisya para mag-report. Nang pababa na daw sila sa first floor, laking gulat daw nila nang makita nila ako sa sofa sa sala. Nakahiga daw ako na tila may kausap at aliw na aliw. Tapos, meron din daw akong hawak na lollipop. Agad-agad daw akong kinuha ng parents ko at tinignan lahat ng pinto at bintana kung meron bang bukas, pero lahat naman daw ito ay nakakandado pa rin. Ang pangalawang pangyayari naman ay nangyari sa pinsan ko noong 3 years old pa lang siya. Elementary pa lang ako ng mga panahon na ito, pero nalaman ko ang pangyayaring ito dahil sa mga tito at tita ko. Nasa beach daw sila noon at naglalaro daw ang pinsan ko sa buhangin kasama ang iba pang bata. Ang mga matatanda naman daw ay busy sa pagkukwentuhan at pagkain, kaya naman hindi nila namalayan na nawala ang pinsan ko. Hanggang may isang bata na nagsabi sa kanila na tumakbo daw ito sa kung saan, pero hindi daw nila alam kung bakit. Siyempre, kinabahan sila at hinanap ang pinsan ko. Dahil private beach yung pinuntahan nila, wala masyadong tao dito kaya inaasahan nila na madali lang nila mahahanap ang pinsan ko. Pero ginalugan na nila ang buong beach resort, wala pa rin silang nakita. Kinakabahan na daw sila dahil baka daw pumunta ito sa dagat at inanod ng alon. Halos mag-iisang oras na sila naghahanap nang biglang dumating ang isang lifeguard kasama ang pinsan ko. Laking tuwa ng tito at tita ko dahil wala namang nangyari sa pinsan ko. Tinanong nila ito kung saan siya nagpunta at sinagot naman sila nito. Meron pong white man. Sabi niya laro daw po kami. Tinanong ng tita ko kung sino ba yung white man na sinasabi ng pinsan ko, pero hindi daw nito ito kilala. Ang sabi naman ng lifeguard, nakita niya daw ang pinsan ko sa may tabing dagat at tila may kinakawayan ito na para bang nagpapaalam. Maliban sa lollipop na hawak ng pinsan ko, wala naman daw itong nakitang tao o napansin na kakaiba sa pinsan ko. Kaya agad niya itong kinuha para ibalik sa tito at tita ko. Dumating si mama isang umaga. Siguro galing siya sa palengke kasi ang dami niyang dalang bayong. Pinapanood ko si mama maglabas ng mga pinamili niya habang inaalala ko kung kumain na ba ako ng agahan o hindi pa. Pero excited na ako sa tanghalian. Mukhang masarap ang iluluto ni mama. Itatanong ko sana kay mama kung nasaan sila papa at ang iba pa, pero naisip ko na weekend nga pala kaya baka tulog pa sila. Binuksan ko na lang ang TV para manood habang naghihintay sa pagkaing handa ni mama. Kadalasan pagkatapos ni mama magluto, sinasabi niya sa akin. Pero nang makita ko siya, namamalansya na ito ng mga damit namin. Sobrang nalibang yata ako sa panonood kaya pinatay ko na lang ito at pinanood si mama. Ma, anong gagawin mo ngayon? Tumingin lang ito sa akin pero hindi ito sumagot. Pagkatapos nun, binuksan ko ulit ang TV para manood ulit. Bakit kaya ang tahimik ni mama? Habang naghahanap ako ng magandang papanood sa TV, napalingon ako kung saan nakatayo si mama habang nagpaplantsa. Pero wala na ito doon. Tapos, nahirapan ako kanina. Lumingon ako sa kaliwa at nagulat ako sa itsura ni mama. Medyo gulo-gulo ang buhok nito. Marahil nahirapan siya sa pamamalengke or pagluluto kanina, pero tinanong ko pa rin siya kung bakit. Nahirapan ako umakyat.
Pero sa pagkakaalam ko, wala naman kaming second floor kaya nagtanong pa ako ulit. Nahirapan ako umakyat sa hukay. Kung saan niyo ako nilibing. Ang lalim-lalim naman. Nahirapan ako. Pakiramdam ko, lumaki ang ulo ko sa mga narinig ko. At saka ako na-realize na matagal na nga palang patay si Mama. Nagising ako at dali-dali kong kinuha ang phone ko. 1 hour late na ako para sa trabaho. Takot na takot pa rin ako pero nagmadali akong lumabas ng kwarto para maghanda ng pumasok. Pagbukas ko ng pinto, bumukas din ang pinto sa tapat ng kwarto ko. Lumabas ang kapatid ko at nagkatinginan kami. Napanaginipan ko si Nanay. Nakita ko ang gulat sa mukha ng kapatid ko. Ako din. Narinig ko tinawag ako ni Nanay. Tinignan namin ang kalendaryo. Miyerkules nun. June 3. 65th birthday ni Nanay.